Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Hello Galogs mga kapatid! Mga good vibes na kwento ang aking hatid. Simula ngayong gabi ay bubulabugin ko ang buong universe. Kaya mag-expect na humagalpak tuwing Sabado. Yan ang aking pangako, of course. Ako po ang inyong pambansang pantanggal umay, kaka Mark Logan. At ito, ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Ang init, Logalogs. Parang ang sarap magtampisaw, lalo na sa isla, sa puti ng buhangin. Legit na nakakasilaw. Pero wag ka, hindi lang beach at crystal na bangkang pinarayo ngayon sa isla ng Boracay, kundi maging pitik ng batang maniniyot na sa galing ikay mapapa, oh my. Nilangoy ng aming team ang isla ng Boracay sa Aklan, kung saan naispatan ng batang islang may angking talento sa kanluran. Kaya Logalogs, samahan ninyo ako at sabay-sabay tayong matulala sa husay at ganda ng pitik ni Maria, ang batang isla. Marami man ang nauusong photographer sa bawat pasyalan, di matatawaran ang galing ng 7 taong gulang na tubong Aklan. Turo doon, opa, peace sign, at iba pang matinding mga pose. Sabayan mo pa ng nakakaaliw na okay. Okay. Oh, nakakaaliw din, of course. Kapanating ko, titingin sa akin. Kuya, nang musyate, tingin ka tunate. Bunso si Ma, siya na sa 6 na anak ng karpinterong si Mang Manti at na banderang nanay na si Mechi. Payako simple man ang buhay, sa di kalakihang inuupahan, tinitiyak naman ng magulang na nag-uumapaw ang kanilang pagmamahalan. Binisita namin ang tinitirhan ng pamilya ni Maria kasama ang iba pang boarders o nangungupahan. Ayon sa magulang niya, dati silang taga Navas, Aklan na ngayon lumipat sa Boracay upang makipagsapalaran. Dito raw kasi ang trabaho ni tatay na karpentero. Kaya kahit kailangan tumigil sa pag-aaral ng 1 taon ay sinikap pa ring lumipat sa bagong baryo. Lunes hanggang Biyernes ay buhay normal na estudyante si Maria. Pero pagdating ng katapusan ng linggo ay nagiging profesional na maniniyot sa mga aliw na turista. Pinipilahan, pinagpipiestahan ng mga dayong excited mapitikan. Pero wag ka, bukod sa nakakaaliw talagang magaganda ang kuhang di matatawaran. Katulad na lang na mag-joke ito na dayo sa Boracay na naispatan ng pa-pictorial ni Maria. After mag-pose, gusto nang masinip at di na makapagantay. Bakas naman siguro sa mukha na satisfied sila sa kuha ng bata batuta at legit na naman nang makita ang magagandang kuha. Actually, ang galing ni Maria kasi alam mo meron siyang parang talent when it comes to yung parang sa pose. Alam niya talaga yung bawat angulo na kinukuhanan niya. Parang dito ka humarap, dito ka gumanyan. So parang meron siyang artistic flair na batang-bata pa lang siya marunong na siya sa camera. Ang bata pa niya, lalo Correct. kapag Dahil to see is to believe at iyong magets, narito ang ilan sa mga bonggang kuha niyang pics. O diba? Bongga! At confirm na nakakahanga. Matapos ang pagkuha ng litrato, straight na sa bahay ang bata. Balik sa pakikipaglaro at pag-aaral ng kanyang mga asignatura. Ang kinita niyang 200 ay dagdag daw sa kanyang baon para makapagtapos at matupad ang minimithi matapos ang ilang taon. Ayon kay Maria, pangarap niya raw maging isang guro someday. Ang dahilan kung bakit, pakinggan ang kanyang say. Babasa sila, ganyan, at magsulat, at mag-aral sila mag-water.
Legit na nakaka-inspire at nakakahanga ang talentong Taglay na sa murang edad ay namulat siya sa hamon ng kanyang buhay. Kaya Maria, isa kang inspirasyon at pagbutihin mo pa ang iyong pag-aaral nang ang mga simpleng pitik mag-turn into a future na legit na wala stick. Ngayong Abril, ang init ay umatikabo na at habang ang mga kilikili natin ay namamasa, ang mga bibig naman nila bumubula. Kung dati may taingang lupa at may pakpak pang balita, ngayon may screenshot na ang mga chismosa. Kaya ang post na ito ipinakalat sa madla. Maraming natuwa at nagtanong kung seryoso ba? Kanya-kanyang name drop at may mga nagpresenta. Pero dito sa Zaraga, Iloilo, mukhang di kayo obra. Maayong hapon! Kami ang Miss Marites 2024! Dahil ang barangay Sigangaw, naghanap ng mga chikadora, mga nanay na kahit anong edad ang magiging kontesera. Hindi wala mo kita, anak ko. Sana, pinatawag na Sa huli, naglakas loob itong 5 kandidata, kaya itong Miss Marites 2024 ay naikasa. May pa-motorcade pa ang mga daldakina. Nag-practice pa ng sasayawin nila. Hanggang sa pumatak ang ika-1 ng Marso, magkakaalaman na kung sino ang panalo. Ang nagwagi bilang pinakamarites of them all, itong si Mary Darlene Haro. Kaya ngayon, kami ay nag-online eyeball. Mapapalaban ako sa chismisan. Yan ang sure ball. Pati sa gabi. So, ibig sabihin ba ng big winner, nakachismosa sa lahat? Kan, ikaw ba ang inatasan nila na maging CCTV sa buong barangay? Hindi naman po. Meron pa po na yung kabarangay namin na mga CCTV. Hindi naman po ako yun. Mary Darlene, yung nasa kanan mo, sino yung chismosang yan? Marie Doctora. Okay. Tanod ka. Mas maganda yun. Tanod ka. Ibig sabihin, 24 hours kang nangangalap. Si Ma'am Christy. Answer, ma'am. Yun. Dahil Christy pangalan mo? Oh, nakakatuwa yung pangalan mo. Maricel. Artista. Ang Maricel ay Mare, kaka-cellphone mo yan. At ang mastermind ng Patimpalak, si Franklin, isang SK chairman. Thank you. Very unique ang iyong naisipan para mapagbigyan natin itong mga chismosang ito. Bago pa umaura mga feeling Venus Ra, ang tadhana na bad trip ata. Ito, pinatayan kayo ng ilaw ng mga kapitbahay. Pinatayan po kami ng ilaw ng mga chismosa din at chismosa din natin. Joke lang po. Bigay todo sa production number ang mga kalahok. Inirampa ang ganda nilang putok na putok. Pagdating naman sa talent na pang-trending, karamihan sa kanila ay kumiling. Kahit halos lumuwa na yung buwa mo. Pero ang talagang kakaiba at pumatok ang pang-marites nilang mga suot. Walang masay, si Catriona Gray sa kanilang Lava the Walk. Sa kanila raw walang ahas na parang lakad si Michelle D. Di man sang-ayon sa kanilang hilig ang majority, sila raw ay mga good sa marites na walang toxicity. Very poor and sad man ang buhay, merong silver lining. Basta't maging mabuti sa kapwa at huwag puro pasaring. Sa chismisan ay dapat maging responsable at smart para ikaw ay confidently beautiful with a mouth as the heart. Logan na yan, gusto mo mapanood. Logan na yan, imadyogan na yan. Kaya itong kwento kong legit na amazing ang mga masahista ng Mindanao na hilot galing.
ito ang sigaw ng mga masasakitang kasukasuan. Hagod dito, hagod doon. Wow, feels like heaven. Si Maricar nang hindi magandang nararamdaman. Gustong maginhawahan, kaya napasugod sa siyudad ng Davao, sa bayan ng Bunawan, kay Nanay Lilia at napalaban. Si Ate Susan, si Boy Agay ng Bukidnon ng Kaagapay. Sure na raw ang magandang feeling ng buhay. Kahit sa kanyang reaksyon, hindi mo alam ang emosyon. Kumare, pasabi lang kung okay. Dito sa Dumaguete, pagsapit ng dilim, hinihilera ang mga kumare at kumpadre, kanya-kanyang pwesto, pantanggal hilo. Ang 36 anyos na si Tony, feeling borta, yun pala, may iniinda, nananakit na ang kanyang buong katawan. Sarap! Sa halagang 100, gagaan ang iyong pakiramdam sa loob ng 30 minuto, reflex massage sa buong katawan. Sa dami nila rito, kahit nakaupo, okay na ang buto-buto. Regular customer naman daw dito si Francis sa loob ng 1 linggo, 3 hanggang 5 beses kung pumarito. Para sa kanya, ito raw ang kanyang bisyo. Wala naman akong sakit kaya hindi ako pupunta sa doktor. Reflex to para healthy yung body natin. After sa reflex kasi madali kang makatulog. Saka sound sleep ka talaga. Paggising mo sa umaga, fresh na fresh yung feeling mo. Sakit pa man. Sakit pa kayo. It's a prank. Ito raw ang kanilang bread and butter sa mga customer na hindi makapunta sa kanilang pwesto. Sa halagang 500 piso, may offer silang home service. Ang payo naman ng mga profesional para maiwasan mahingal at matal. Mga kalogs, very important po or napakahalaga po na dun tayo sa may actual na karanasan at lisensya sa pag-assess, gumawa ng physical therapy program at pag-perform ng mga necessary na program sa pag-treat ng pasyente dahil maaari na mali ang gagawing procedure at pwedeng magkaroon ng iba't ibang komplikasyon na walang angkop na training at skills ang mga physical therapy na walang lisensya na gagawa nito. Kalogs, hinay-hinay lang ha. Ugaliing magpahinga, chillax. Huwag trabaho to the max. Work-life balance ang kailangan para sa life, hindi na mahirapan. Ang mga buntis, hindi na lang daw panganganak ang inaantay sa panahon ngayon dahil ang mga mommy, Gina G sa kanilang mga gimmick during maternity. Mula gender reveal party hanggang maipanganak si baby, lumulobo ang pagkawiti. Ang mga content creator at vlogger na sina Carlene at Von all out sa kanilang pa-gender reveal. Dahil bukod sa kanilang anniversary, excited din sila sa kanilang second baby. Ito na po ang baby number 2 namin ni Von after a year. At yun nga lang din natin alam kung baby girl or baby boy talaga. 3, 2, 1. Yay! It's a boy! Ang buntis na ito, nakalimutan na yatang may sanggol sa kanyang sinapupunan. Nagtatatalon nang malamang baby boy ang nasa loob ng kanyang tiyan. Si Kuya, nasa bugan pa ng asul na pulbura. Aray ko po, buwis po kayang ganap niya.
Ang gender reveal, kadalasan daw ginagawa pagpatak ng 6 o 7 buwan ng pagbubuntis. At sa 8 buwan ng pagdadalang tao, pwede nang magpa-photo, maternity shoots, para sa mga tiyan na parang letter O. Nito lang Marso, nadat na namin si Mami April sa isang photo studio. Gora sa aura, na totem-todo. Ng anak ko, tapos yung PT, first PT ko. Tapos yung ultrasound, first ultrasound. Kamakailan lang, viral naman ang maternity shoot na ito. Ang mga netizens kasi, narito kung sino ang mommy. Si daddy kasi, nagpalagay pa ng hair extensions. Dahil para raw siyang preggy sa laki ng kanyang tummy. Ang daddy mark nyo, hindi nagpatalo. Nag-post rin na kasama ang misis ko. Sa panahon po kasi ngayon na very active na ang mga tao sa social media, ayun, gusto na nila dino-document and sinishare sa mga friends nila na yung mga important na nangyayari sa buhay nila. Gusto nila dino-document nila, may photos for memories, at saka para paglaki ni baby, may makwento si mommy and daddy sa baby nila. Masayang balikan ang mga alaala. Mabuti na lang ngayon, may litrato at video na. Paglaki ni baby, may kukwento ang saya at tagumpay nang makilala sila. Sa mga daddy at mommy, congratulations po! At sana maging healthy si baby! Imatyogan na yan! Laughter nga naman daw is the best medicine. Para humagalpak, di mo nga naman need ng complete na ngipin. Kung good vibes nga ang usapin, talagang siya ang numero 1. Kaya let's wait no more. Eto na ang Magda Power. Hello Galogs! Ako po si Jasper Moreno at kilala bilang nag-isang marites ng TikTok world. Magdalena pa! Tumataginting na 6.5 million ang followers at 65.2 million ang likes ng TikToker/vlogger na si Jasper Moreno o mas kilala bilang Magdalena Fox. Well, ang mga TikTok live at skits ang tinatanghal ng 46 years old na in-embrace ang pagiging bungal, hingal sa mga jokes niyang habe at best na di matatawaran. Kaya mga viewers todo, hagalpak sa kalokohan niyang paktapak. Katulad na lamang ng nakakalokang video na ito, kakahabol ng pakwan, nakarating na sa kabilang baryo. Huwag mo ring palagpasin ang pag-iikot ni Akling. Gagawa lang naman pala ng juice, ba't naman sa washing machine? Ating kilig at buraot naman ang mapipil mo sa video na ito na love story sa batis na parang may sapi ang engkanto. May on-screen partner pala kung tawagin itong si Magdalena na Brian Rayla ang pangalan. Ang bongga nga naman, di ba? Pero wag ka, ang totoo wala raw siyang jowa at by choice, ang chika pa niya. Nagka-jowa ako ng maraming beses. Sa dinami-dami ng aking nakapiling. Ganon! Hindi ko alam bakit hindi nagtatagal sa akin. Artistahin naman ako. Alam mo yung paglalabas ka, parang maglalakad ka, nauuna ka. Kung hindi kaya nahuhuli ka, nauunang lalaki. Kasi magpapantay ka sa kanya, pilit siyang uuna. Yung parang ikinakahiya ka. Not now. Oh! Masayahin man sa harap ng kamera, pagsubok na naranasan ay hindi basta-basta. 8 taon pala siyang tumira sa bangketa matapos lumaya sa Tacloban at takasan ng mapait na buhay sa probinsya. Siyempre hindi na naglayas ako kasi hindi na maganda yung relasyon namin ng magulang ko. Tapos naman, isa pa, feeling ko kasi pag nasa probinsya ka kasi pag may mga galing Maynila, parang bata pa ako ang ganda-ganda ng Maynila. Parang pag pumunta ka puputi ka, ganyan. Sa edad na 18 ay piniling makasama ang mga di kilalang probinsyano gamit ang binibiling 10 pisong karton sa tindahan at kaninbaw na pamatiggutom sa sikmurang kumakalam. So yung mga may-ari doon, alam na nila, doon na yung kaninbaw.
Kasi kapag may pera kami, kung bumili kami ng kanin, katapos nilalagyan ng sabaw. Di niya daw dama ang lungkot ng buhay na pinili sa lansangan. Ang importante ay nakatakas daw siya sa malupit na pinanggalingan. Masaya, hindi mo malulungkot kasi ang dami-dami talaga namin. Ang dami-dami talaga. Iba-ibang probinsya, iba-iba kasi kapanahonan nyo ng pinipilahan naming na papanoorin namin. Mula sa bangketa ay hinakot na magplansya para sa mga artista. Until natutulog ako doon, may daanan kasi yun ng mga head wardrobe, ng mga transient. Tinanong lang ako ng time, marunong ka bang magplansya? Sabi ko, uulang ako ng uulang. So, doon ako napasok. Nagtuloy-tuloy yun kasi kahit hindi ko naman, marunong ako magplansya pero hindi perfect ang plaplansyahin mo, mga damit ng artista, kakabahan ka talaga. Ginalingan ko. Yung time na yun, nag-absent yung assistant niya. So, nagtuloy-tuloy na ako doon. Nang tumagal ako ng 6 years. Biruin mo kumapit pa sa racket na tagapalakpak sa halagang 80. Talent coordinator. Uy, kailangan namin ng crowd. Ganyan kasi may pumasok kami na babayaran kami tagapalakpak for 80 pesos. Yung tagapalakpak sa isang game show, katapos doon ko na nalaman, ay, malaki palang binibigyan sila katapos doon ko na naman may mga cut-cut, ganun. Ang munting tahanan pala ni Magda ay resulta ng pagsisikap at pagmamahal ng kanyang fan na buong pusong nagambag upang magkaroon siya ng tahanan. Itong bahay na to, sarili ko na! Siyempre! May nambita 300, siya nakuha ko ng 150. Ng another 150. So siyang nag-sponsor. Katapos ito, binili ko to 300. Nang binisita namin ang bangketa na naging tahanan ni Magda, masayang nagbalik tanaw ang TikTokeries sa alaala ng buhay kalsada. Itong binibili namin sa Haitat na cartoon kasi dito kami nakahilera tapos kailangan pag umaga, wala na kasi hulihin kami ng barangay. Sa bawat hagalpak na baka sa mukha ni Magda at ngising na dulot niya, aakalain mo bang di pala siya totoong masaya? Sa totoo lang, umiiyak naman ako halos. Pag dito ako sa bahay yung totoo, muni-muni katapos iiyak na pa. Inong-inong kasi ganyan-ganyan. Inano kong problema katapos tulog. Biruin mo bang sa bigat ng pagsubok na kinakaharap ni Magdalena, tanging mga viewers at followers lang daw ang nagpapatulo ng luha niya. Nagpapasalamat talaga ako sa kanila, madam. As in. Nagpapasalamat ako kasi sa mga interviews, sinasabi ko na kahit gaano ako kagaling, kahit kumain ako ng itak ng kung hindi naman nila tinangkili, kung hindi naman nila shinare, ni-like, wala rin. Hindi ako maiyak sa mga pinagdaanan ko, sa mga followers ko doon. Hindi ako naimbitahan. Wala ako ngayon dito kung hindi sa kanila. Mas mahapdi nga raw ang kwento ng buhay ng mga komedyante. Ang paglaban sa stressful life ay di palaging madali. Pero kung may tibay at lakas ng loob ka, katulad ng isang Magdalena Fox, di lang giginhawang buhay, hawa pa ng good vibes to the max. Sa ulo ng mga nagbabagang tsismisan, sa tabi ng munisipyo ng San Pedro, may sunog daw na namataan. Pero hindi ang sunog ang talagang sumiklab at pinag-usapan, kundi ang ating correspondent na reporter na bumita sa aurahan. Imbis kasi na photo ng mismong sunog ang ipinakita, hala siya, ang kanyang mukha ang ibinalandra. Nakapublic sa kanyang Facebook ang selfie niyang ito, kaya netizens nagkaloko-loko. Umari ng 124,000 reactions na tata at may 55,000 shares ang balita. Pero comment section, 24,000 ang nagpiesta. Kanya-kanyang comment na witty, sabay lapad ng kanilang pangmalakasang selfie. Itong si kuya mo, hindi rin naman nagpahuli. Wait lang daw at may tutulong sa inyo na pogi. Kumusta naman daw ang sabi niya? Magpapadala ata ng picture niya bilang ayuda. Balitaan niyo rin daw si Kuya Roberto. Tindig pa lang, re-respond ito, sigurado. Eto naman, parang tatakbong kagawad. Ang advice naman niya, magsilikas na kayo agad. Unahin daw muna niya ang inyong delivery, pero pa-rate daw muna ng 5 stars ang kanyang selfie.
Tapos na raw ba ang sunog? Ang tanong niya, sabay lapag ng kanyang picture na pangrampa. At para alamin kung ano na ba ang latest, pinuntahan namin sa San Pedro, Laguna si Gloria Jimenez, ang 74 years old ninyong Marites. At kung bakit picture niya ang kanyang ipinakita sa nangyaring sunog, magpapaliwanag na ang inyong lingkod. May bisita ko dito, sabi ng mga bisita ko, may sunog, may sunog. Sabi ko, saan? Sabi niya, doon sa may munisipyo. Sabi ko, saan sa munisipyo? Sabi, sa tabi. Sabi ko, ganun ba? Tapos sabi ko, maipost ko nga ito. Kaso mo, wala akong picture nung nasusunog dahil nandito ako sa bahay. Hindi mo na ako makatakbo doon. Sabi ko, ipopost ko na lang yung picture ko. Hindi maganda naman. Pero ang totoo, isa siyang biyudang mananahi. Pagpo-post talaga sa social media ang kanyang hobby. Ang mga apo naman ang mga unang basher ni Nanay Glory. Lumapit yung apo ko, sabi, Mami! I-delete mo yung post mo. Ayoko. Hindi ko di-delete yan. Minsan lang ako magka-trending, i-delete ko pa. Bago pa lumaki ang kanyang clout, meron siya sa inyong pa-shoutout. Shoutout sa inyong lahat at maraming thank you sa inyong lahat. Pero sabi niya, huwag na kayong mag-alala. Ang nabalitang sunog na apula na. Ang malaking usok mula sa sinunog na damo lang pala. Kaya eto, pasayaw-sayaw na lang with Amiga. May kwento si Mark Logan. Halog-halog, halog-lagot. Hanggang sa sisinig na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggal umay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aani ng trip ng buhay. Kaka Mark Logan po, at ito ang aking Top 5 kwento. Mark Logan na yan, sa kaman naroon. Mark Logan na yan, sa katermang kwentong kwela, hatid yan ng balita. Tatlong dekada na natin kasama. Sa mga kwento merong weta at malulutong. Umasa na tiyak na hari mabubusong. Balita na ba panahon, tsaka pasok yan sa kahon. Mark Logan, hanggang lumay sa television. Anong mga kwento mo? Mark Logan na yan, sa kaman naroon. Mark Logan na yan, gusto mong mapanood. Mark Logan na yan, Mark Logan na yan, Mark Logan na yan. Anong mga kwento mo? Mark Logan na yan, sa kaman naroon. Mark Logan na yan, gusto mong mapanood. Mark Logan na